So, balitang-balita po sa mundo ng Olympics, no? Sa women's boxing. So, according to Rappler, Algeria's Khelif advances as Italy's Carini abandons fight after 46 seconds. On Thursday, August 1, the round lasted for 46 seconds after the Italian stopped following a powerful punch to the nose by Khelif. So sa mga hindi po familiar, no, itong si Imane Khelif ay isang 25 years old Algerian na boxer. And meron siyang mga previous disqualifications sa mga sports na sinasalihan niya kasi hindi siya pumapasa sa gender test under eligibility rules that prevents athletes with XY chromosome competing in women's events. So halo-halo po yung comments ng mga netizens, no. Yung iba naaawa kasi nagkaroon daw ng discrimination, tinuturing siyang lalaki pero babae talaga siya. Yung iba naman talagang kinokondemn siya kasi ang turing sa kanya, lalaki daw na nakikipaglaban sa isang babaeng boxer. So kung makapanood natin, ito yung actual na video ng laban nila. So si Imane, yung Algerian, yung naka-red, yung tinuturing nilang sila, sabi daw nila na biologically lalaki. Yung naka-blue naman yung Italian. Si Italian boxer, siya yung sumuko after niya masuntok sa mukha. Tingnan natin yung video. Yan o. Pak! Ayun, dito kasi open na open siya, oh. Tsaka talagang napakalakas na suntok. Yun, no? Napalayo yung Italian boxer. So, ito sa ibang angulo naman. Pak! And kita naman natin yung ano, no? Build ng katawan ni Imane. Talagang may katangkaran siya. Medyo define or kitang-kita yung mga muscles niya. Actually, kumpara sa mga typical na babae, medyo broad din yung kanyang shoulders. So, itong comments galing sa isang TikTok video regarding dun sa laban nila. Imane Khelif is a biological woman, sabi ng isa. Sabi naman ng isa, Angela Carini is the real winner. Yung Italian niyang kalaban, yung naka-blue. Sabi ni Mr. G, this is very unfair. So, sabi naman ni Viatan, move like a man, looks like a man, and punch like a man. XY doesn't lie. So marami po kasing nagtatanong, nalilito, and nag-email sa akin. So kung ano nga bang totoong kasagutan, si Imane ba isang babae or isang lalaki? So bago po natin aralin yan, tandaan natin na medyo komplikado po eh. Hindi lang yan basta lalaki, XY. Hindi lang yan basta pagbabae, XX. Pagdating po sa embryology na tinatawag natin, yung development ng bata sa sinapupunan ni Mami, marami pong events ang nangyayari doon na nagli-lead towards sa kung lalaki ba siya talaga or babae ba siya talaga. So para di tayo malito, meron tayong dalawang tatandaan. Yung una, yung genotypic sex. Kapag sinabi nating genotypic sex, yan yung alam natin lahat. Yung pag XX, babae. Kapag XY, lalaki. Ang tawag dyan, genotypic sex. Kasi yan yung genotypes. Yan yung X or Y. And trivia lang po, kapag tayo ay nabuo, kunyari nag-meet na si Semilia ni Daddy at yung itlog ni Mami, kapag nag-meet na yan, by default, ibig sabihin kapag normal na magiging gender ng bata is babae. So dapat lahat talaga babae. XX talaga dapat lahat yan. Unless merong dumating na Y chromosome, dun lang siya magli-lead towards sa pathway ng pagiging lalaki. Next naman na term is yung phenotypic. Next naman is yung phenotypic sex. So kapag sinabing phenotypic sex, yan po yung physical or yan yung anatomy na magde-determine kung babae ka ba talaga or lalaki. So ano itong mga to? Andyan yung ovaries sa babae, yung lalagyan ng itlog ng babae. Andyan yung uterus, yung sinapupunan ng bata na makikita lang sa babae. Sa lalaki naman andyan yung testis, yung itlog. Andyan din yung ari mismo, yung alam natin yung penis. So yan po yung nagde-determine ng phenotypic sex. Also, aside from that, under din ng phenotypic sex, yung mga tinatawag nating secondary characteristics. Pag sinabing secondary, yan yung kapag lalaki, ang alam natin sa lalaki, may Adam's apple, may bigote, mas malaki yung shoulders, mas matangkad. Kapag babae naman, sila yung merong dibdib, sila yung medyo wide yung hips, and sila din yung medyo mas mababa yung height kumpara sa lalaki. So, ito pong phenotypic and genotypic sex, iba rin po yan sa gender. So, medyo marami pong terms tayo, no? So, kapag sinabi nating gender, according to WHO, gender refers to the characteristics of women, men, girls, and boys that are socially constructed. Ibig sabihin, nakapattern siya sa society. So, kung ano yung role ng isang babae, kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung behavior ng isang lalaki, nakapattern sa society. Yun po yung definition ng gender. Also, sabi rin ng WHO, this includes norms, behaviors, and roles associated with being a woman, man, girl, or boy
as well as relationships with each other. So, iba po to sa sex. Ang gender ay iba sa sex. So, magkakaiba po yan. Genotypic sex, phenotypic sex, gender. So, mabalik po tayo dun sa genotype, sa XX and XY. Kapag may presence ng Y, nagiging lalaki. So, kung walang Y, parehas X, nagiging babae. Ngayon, hindi po ganun kasimple yung process na yon, na kapag nagkaroon na ng X, tuloy-tuloy na siya magiging lalaki. Or kung dalawang XX man yan, tuloy-tuloy na siya magiging babae. Pwede po magkaroon ng abnormality dun sa pathway ng development ni fetus or ni embryo habang siya lumalaki sa tiyan ni mami. And kapag nagkaroon ng problem dun sa pathway, diyan na po papasok yung karamdaman na disorders of sexual development or DSD. Kung maalala nyo, marami tayong episodes sa KMJS na kung saan isang batang lalaki, ang ari niya daw ay pambabae. So, di ba may mga ganon? O kaya naman isang batang babae na nakita ng magulang niya na may ari na panglalaki. So, yun po yung perfect example ng disorders of sexual development. Ang chromosome nila, possible XX or XY, pero yung external genitalia or yung phenotype nila hindi nagtutugma dun sa genotypic type. And multidisciplinary approach po dapat ito. Hindi lang doctors yung nagde-determine, hindi lang mga scientists, hindi lang mga sports committee, dapat po pinag-uusapan ng team. So ito po isang interview ni Sir Mark Adam. Siya po ang spokesperson ng Olympics this year. Testosterone is not a perfect test. Many women can have testosterone which is in what would be called male levels and still be women and still compete as women. Yes. Okay, so sabi ni Mark, agree ako dyan kasi sabi nga niya, one simple test such as testosterone, hindi yun enough. Kasi nga maraming mga babae na mataas talaga yung testosterone, lalo na yung may mga karamdaman nga. Ang pinaka-similar, pero hindi to disorders of sexual differentiation, dito DSD. Ang pinaka-similar is yung PCOS. So sa PCOS, medyo mataas yung androgens. So kapag androgen, di ba yun yung male hormone. So kaya sila nagkakaroon ng mga bigote, medyo nagkakaroon ng active oil glands, nagkakaroon ng maraming tigyawat, i-increase ng weight kasi nga pangit yung hormone nila. So yun yung medyo similar na pwede nating ihambing, pero hindi po yun DSD. But each sport needs to deal with its issues. They know their sports and their disciplines the best, and you need to target the testing and so on. So kung hindi po sapat yung mga testosterone test, ano po ba talaga? Very typical, pelvic ultrasound. Kita po kasi sa ultrasound yung puson. Kunyari meron tayong pasyente na hindi natin sigurado kung ano yung kasarian niya. Nagdududa, babae, lalaki. So para malaman natin yung phenotypic sex, yung sinasabi ko yung phenotype or yung anatomy, pwede tayong mag-ultrasound. So ito po yung isang example, pelvic ultrasound. So kapag lalaki, wala tayong makikitang ganito kasi sa babae lang to. So ito po yung mattress. Yan, ito yung mattress, naka side view. Tapos ito po yung pantog, yung color black. Kasi sa ultrasound ang black ay tubig. So ang tubig dito, yun yung ihi. So mattress yan. Kapag nakakita tayo ng mattress, madadagdagan yung confidence natin na baka babae siya. Tapos ito po yung vaginal canal. Yan, kita rin po dyan. Kunyari, yung sa itsura nung ari niya, parang medyo hindi tayo sigurado. Parang pang lalaki, parang pang babae, lalo na sa mga bata na gamit natin to. Pwede tayo magpa-request ng pelvic ultrasound para malaman kung may mattress ba to, may ovaryo ba to. So ito po yung itsura ng ovary. Yan. Other test, bukod sa pinakasimpleng ultrasound, pwede rin po yung karyotype. Inaalam dito kung may abnormality dun sa chromosomes nila, sa X or sa Y chromosome. And of course, pwede rin genetic test. Ang ginawa yata or usually ang ginagawa sa mga athlete or sa mga palaro is yung hormone test. Kaya nga sabi ni spokesperson, hindi yun sapat kasi ang malalaman lang doon testosterone tsaka estrogen. Napakarami pong test na pwedeng gamitin para talagang tumaas yung confidence na babae or lalaki yung athlete. So ito po ay isa sa mga common na uri ng DSD. Napakarami pong types niyan. Ito po, Turner syndrome. So ito po yung itsura ng pasyenteng may Turners. Unang-una, medyo hindi siya matangkad, pandak talaga siya. Yung hairline niya sa likod is medyo abot dito, may batok na halos. Tapos may webbing of the neck. Kanilang leeg ay medyo wide. Pwede sila magkaroon ng sakit sa puso. Tapos, ang pinaka dapat tandaan dito, yung kanilang ovaryo, napakaliit. Kumbaga hindi talaga siya develop. So, hindi mo malaman kung talagang obvious na hindi nagtuloy-tuloy yung pathway niya papuntang babae. Tapos, hindi rin siya makakabuo ng baby kasi infertile siya and hindi siya nagkakaroon ng regla. Dok, ano mga sintomas nito or mga warning signs na posibleng merong ganito yung kakilala ko or kamag-anak ko? Usually, sa mga bata yan nalalaman na agad pagkapanganak. And kapag chinek ng doktor yung ari or yung genitalia, kapag hindi ma-determine
determine kung talagang lalaki or babae. Alam naman natin yan eh. Pag lalaki talagang may ganun. Pag babae, wala. So yung iba, parang mukhang pambabae pero parang masyadong malaki. O kaya naman mukha siyang lalaki pero iba yung shape or parang medyo pambabae yung itsura. Also, sa pagtanda naman, kunyari nagkaroon ng abnormality sa menstruation, sabi natin sobrang late nagkakaroon or sobrang aga or kaya hindi naman nagkakaroon. And isang mga senyalis dyan, kapag hindi po bumaba yung itlog ng lalaki, yung tinatawag nating undescended testis. Kapag kinakapa ng doktor, medyo may edad na, tapos wala makapa si doc, posible. Pero ito po ay napakaraming test ang kailangan nito and napakaraming specialista po yung kailangan magtulong-tulong dito. Kasama po dyan yung mga pedya, mga urologist, yung mga OB-GYN, tulong-tulong para matulungan din yung pasyente. Tamang sagot kung babae ba siya o lalaki. Hindi ako magmamarunong dito kasi dapat yan ay multidisciplinary. Tulong-tulong po yung mga sports committee, yung mga nagpapalab test, and mga doctors para matulungan and para maresolbahan yung issue ni Kelif. Kung meron kayo ng comment down below kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.